Init ang ulo ni US President Donald Trump sa Israel at Iran matapos anya itong labagin ang ceasefire na una na niyang inanunsyo noong Martes ng umaga. Samantala, daan-daan naman ang nasawi at sugatan matapos ang 12 sagupaan sa pagitan ng dalawang panig. Si Prince Tripoli magbabalita. They violated it, but Israel violated it too. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Hindi na napigilan ni US President Donald Trump ang kanyang pagkadismaya matapos dumabag ang Israel at Iran sa ceasefire na pinagitnaan ng Amerika. Matapos ang anunsyo ng tigil putukan, inakusahan ng Israel ang Iran ng muling pagpapakawala ng missiles. Gumanti naman ang Israel ng opensiba. Bagamat itinanggi ito ng Tehran, nagbanta ang Israel ng mas matinding pagganti. Dahil dito, dismayado si Trump sa dalawang bansa, pero lalo na raw sa Israel. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot. Perhaps by mistake that didn't land. I'm not happy about that. Dagdag pa ni Trump, naniniwala siyang hindi na kayang buuin muli ng Iran ang kanilang nuclear capability matapos ang magkakasanib na atake ng US at Israel. Sa post niya sa Truth Social, nagbabala si Trump sa Israel na huwag nang magpakawala ng bomba laban sa Iran dahil malaking paglabag ito sa ceasefire. Idinagdag pa niya na dapat agad nang pauwiin ng Israel ang mga piloto nito. Sa sumunod na post, sinabi pa ni Trump na hindi itutuloy ng Israel ang atake sa Iran at pauuin ang kanilang mga eroplano. Pero ilang oras lang matapos nito, iniulat ng Iranian media ang panibagong airstrike ng Israel sa kanlurang bahagi ng Iran. May mga pagsabog na naitala malapit sa Babol at Babulsar at isa pang Iranian news agency na iniulat na tumama ang airstrike sa isang liblib na lugar. Kinumpirma naman ng Israel sa isang pahayagan na nagsagawa sila ng maliit na airstrike sa isang radar facility sa hilagang bahagi ng Tehran bilang ganti sa naunang pag-atake nito. Samantala, parehong nagdeklara ang Israel at Iran na sila ang nananalo sa labanan sa kabila ng ceasefire sa itinakda ng Amerika. Ngunit dahil sa sumiklab na sigalot sa pagitan ng dalawang panig, muling nabinbin ang negosasyon hinggil sa nuclear program ng Iran. Ayon sa Tehran, sinuspindi nila ang pag-uusap sa isinasagawa sa tulong ng Oman dahil sa mga airstrike ng Israel. Opisyal nang nagtapos ang 12 araw na bakbakan sa pagitan ng Iran at Israel nitong ika-24 ng Hunyo. Pero kapalit ng katahimikan ay matinding pinsala at mga buhay na nawala. Ayon sa Iranian Health Ministry, umabot sa 610 ang nasawi at 4,746 ang nasugatan mula sa mga airstrike ng Israel simula ika-13 ng Hunyo. Samantala, batay sa ulat ng Israel Army Radio, naglungsad ang Iran ng mahigit 500 ballistic missiles at higit 1,000 drones na kinasawi ng 28 Israeli at nagdulot ng matinding pinsala sa ilang lugar sa Israel. Matapos ang tigil putukan, inanunsyo ng Israel Defense Forces o IDF na ibinabalik nila ang focus sa Gaza. Mas lalo pang titindi ang kanilang mga operasyon sa Gaza para iligtas ang mga bihag at pahinain ang puwersa ng Hamas. Ayon sa mga otoridad ng Israel, may humigit kumulang 50 bihag pa ang nasa Gaza. Karamihan sa kanila ay dinukot noong pag-atake ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre taong 2023. Tinatayang nasa 20 sa kanila ang posibleng buhay pa. At ito ang balitang international ngayon. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent, SMNA News.